Yung magandang araw sa inyo lahat, magandang gabi, magandang hapon kung nasaan lupalop ka man ng mundo ngayon, hayop ka. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW, kung nasaan ka man ngayon, kung nasa Middle East ka, mag-ingat ka, okey? Puking ina ka, isa lang ang buhay. Pagpasensyahan niyo na yung presidente natin ngayon, wala talagang kwenta, kupal at bobo. Aray ko! Ay sorry, real talk lang, okey? Ngayon pag-usapan naman natin ngayon yung ambush interview ng Net25 o lahat ng mga media tungkol kay Senator Marcoleta sa nangyaring kutsaan nila kahapon, nila Lacson, 'di ba? Alright, tara panoorin na natin o mamaya na, magkukuwento muna ba ako? Ano, kanina, balita na tayo. Okey hindi, magpapasalamat muna pala ako sa mga naka-subscribe, nag-share at nagko-comment sa YouTube channel natin na 'to. Maraming salamat, napakarami na natin subscribers as of now, nasa 35,000 na tayo. Ang galing, dati 600K ako na-hack, 'di ba? Pero ngayon bagong ano 'to, bagong channel na 'to, siyempre tumatanda na tayo. Hindi naman puro comedy na lang ginagawa natin, kung may pakialam ka sa nangyari sa lipunan, dapat bumoses ka, 'wag kang matakot. Tignan mo sa sobrang tapang ko, nakasuhan ako. Cyber-libel yan. Pero okey lang yun, okey lang yun. Hindi ako natatakot sa mga gano'ng kaso-kaso na yun, 'di ba? May awa ang Diyos, alam niya na ang ginagawa ko, may purpose naman. Nakakatawa lang, 'di ba? Nakakainis ako, 'di ba? Kaya ako kinasuhan ng mga hayop na 'to, naiinis na sila sa'kin, 'di ba? Pantayin niyo, komedyante ako, pinatulan. May kapansanan pa, aray mo, 'di ba? Wala silang awa, 'no? Aray ko! Anyway, tara, panoorin natin 'tong ambush interview. Ah, ayan, sa Net25 Matanaw Agila. Mga boss, kung gusto niyo makapanood ng tunay na balita, dito lang kayo manood sa SMNI at Net25. Ito, walang mga bias dito. Lahat 'to pantay-pantay. Okey? Dito lang kayo manood, ha? Huwag kayong manunood sa ABS, babayaran yun. ABS, GMA, ano pa ba? TV5, saka yung Billionaire Channel. Ang may-ari ng Billumano, may-ari ng Billumano, pero alam naman ng lahat na yan na ang may-ari ng Billionaire Channel, 70% nanggaluslos. Lugi, di ba? Aray ko! Putang inang, kaya pala nanggulo si Corina Santos, no? Perang-pera, no? Ang inang yan. Kaya ako, simula nung nakapasok ako ng SMNI, sa boss company, dahil sa Panateros, mga boss, nalaman ko talaga yung, alam mo yun, di ba kwento ko na lang 'to, nung nasa MBI ako, nung unang hapon nila sa'kin, mga boss, SMNI, kasama ko nun. Tapos yung iba, EPAL, mga ABS-CBN, mga yun. Ano na yung mga, gusto ko kasi na murahin, Kaso nanggulo yung SMNI, nahiya lang ako, siyempre SMNI ako, Baka, ang ginawa ko, nagpa-interview ako, solo sa SMNI. Tapos sa ABS-CBN, kinukal ko lang. Diba? Kinukupal ko sila, kinukupal niya ako. Tapos ginawan ako ng fake news. Nag-sorry lang ako. Diba? Ba't ako magsasorry? Pukul ina nyo. Diba? Kung mali yung medical bullet nila nakukumalat na yun, inabas yung original. Ganun lang kasimple. Kung talagang fake yung pinost ko, patunayan yung fake yun. Inabas nyo ang tunay. Tama? Okay. Tuloy na natin to. Alright. Shoutout na pala sa Net25 Matanaw Agila. Let's go! Ayaw ng
Sagutin pa ni Senator Rodante Marcoleta ang mga personal na banat sa kanya ni Senator Panfilo Ping Lacson upang naman. hindi raw malihis sa isyu ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Matapos po yung mainit na debate nila kahapon, wala pa ring plano si Lacson na ipatawag sa pagdinig ang 18 dating sundalo na nautusan ni Zaldico na mag-deliver ng mali-maletang pera. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, hindi naman daw pumasa sa kanyang hamon itong si Senator Marcoleta na lumagda doon sa Malakas ata yung volume ko. Guguwahan ko lang ng mga gusa. Guguwahan ko lang. Napakalakas yata. Ayan. Guguwahan na ng konti ha. Oops. Yan. Huwag na kayo magreklamo ha. Gunawahan ko. Nagbibili ako eh. Mamahanit ng headset ko. Ayan o. Galing ko Amerika yan. Isang buwan kong hinintay. Ang lakas. Sulit no? Mahal lang. Pero sulit. Okay. Tara tuloy. partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaya hindi na ipatatawag ni Lacson yung mga pinaiimbitahan ni Senator Marcoleta sa pagdinig. Muli ring iginiit ni Lacson yung mga hindi kapanipaniwalang pahayag ng 18 sundalo na may motibo raw ng destabilisasyon. Yan na naman tayo. Kung di ka manipaniwala, imbitahan mo sa Blue Ribbon, gisahin mo, pagsalitain mo. Bakit ayaw mo kupal? Putang ina ka, sinamanin ko eh. Diba? Hinusgahan mo agad eh. Tangina mo, sundalo yun, no? Diba? Masasabi mo, gawa-gawa o walang ano. Tangina ka, sinamanin. Huli, no? Alam mo, ah. Okay. Huwag nating ilihis yung ano. Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. Ayaw ng patula ni Senator Rodante Marcoleta ang mga personal labanat sa kanya ni Senator Panfilo Lacson. Sa privilege speech ni Lacson kahapon, tinawag niya si Marcoleta na pabida. Okay lang ina mo, kaya yung binigay, ganawa kayo ng suot ng kupal eh. Diba? Ang anak ng mga sinungaling, no? Sige naman kami, kurat ng malalang ha. Ayun. Ipokrito at obsessed sa issue ng West Philippine Sea, China, restitution. Diba? Lahat ng sinabi niya, hindi niya inopen sa Blue Ribbon. Walang nakanagot. Kung talaga may kung talaga may kanakuhan na nangyayari. Wala ka nakakanagot na may lason eh. Diba? Okay na eh. Okay na yung posisyon ni Marcoleta gan eh. Nung nakakabunin niya siya na nung nag-control, biglang pinalitan yung posisyon niya. Pinalit si Lacson. Diba? Naglonokuhan tayo rito eh. Huli na eh. Konti na lang oh. Pinang yan. Kagaguhan talaga eh. Ganyan. At Blue Ribbon Committee. Inungkat niya rin ang trabaho ng asawa ni Marcoleta sa insurance company. Diba? Ako yung nananahilig ko na asawa ni Marcoleta, ginamilit ng bakla ba to? Ewan ko ha, ginaman ha. Wala sabi ha. Bakla ka. Wala ka sa buhay mo. Buhay mo yan eh. At ang issue kaugnay sa sosi nito o Statement of Contributions and Expenditures. Kung ang gagawin nila ay puro ng hit. Okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan eh. Hindi na ako tinatablan yan eh. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. Sa interpelasyon Diba? Hindi nga sinagot eh. Bakla yan. Anong ina na yun ang mga magnanakaw na tayo, no? Gago eh, no? kahapon ni Marcoleta, pumayag si Lacson na ipatawag ang mga individual na sinabi ni Marcoleta na dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Para saan yun? Seryoso po ba kayo?
I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But correct. Putang ina, nagkampihan na yung galawang kupal, no? Ako si Soto, last time na talaga to, last time na to. Wala naman naniniwala na kay Soto. Alam mo yun, pang ina mo, Prince Paloma yan. Aray ko. Mr. President. Paano ko po yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Di ba? Pang ina, galawa sila yun, no? Pinakakansan si Marcoleta. Kaso problema, matalino si Marcoleta. Hindi nila kaya. Di ba? Pang ina, lawyer yan, no? Lawyer ba kayo? Ito yung lawyer na may laman, ha? Mabigat na lawyer. O hindi to lawyer na kakaya ni Lenny. Kiko. Lawyer na walang kaso. Diba? Tigil na mo ako, ha? Ano? President, ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. Pero dahil hindi ko masasakay Ano, no? Gusto na matapos ni Marcoleta kasi ayaw nila. Alam mo bakit? Kasagwat yan. kanyang kondisyon si Marcoleta, hindi na raw ipatatawag ni Lacson sa pagdinig ang 18 sundalo na naging tauhan ni Zaldico at nauutosang mag-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman sila interesadong maimbisigahan. Ayaw mo kasi kasama agad. Nakatakot yan. Pinamina mo, baka ka ba? Pinamina na natakot, no? To be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious, ano? Alam mo ko, obvious ko namin naman sundalo yan, no? Mamayihirap namin yung mga yan. Ha? Ang ina kung mayaman yan, hindi na magsasanat tayo mga yan. Diba? Kung may pinakamalakaan silang negosyo, yaman, diba? Hindi na magsasanat yan. Lason, kinukulis nila yung buhay nila para sa bayan. Para sa katotohanan, puta na ka. Diba? Ang ina na yun, ikaw yung obvious, puta na mo eh. Diba? Wag ganun, Lason. Obvious na respect ako sa'yo. Pati argum ka namin ng lolo ko, ng tatay ko, may wala na eh. Nung nalaman bakla ka, ayaw na. Wak lang. Ganto lang. Na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi na nananawagan sa ombudsman. Ha? Nakpasa na nga sila eh. Sa ombudsman eh, kasagli-ogli yata, alam ko nakpasa na rin eh. Ano sinasabi mo? Nakuha na. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. O, diba? Ayaw mo eh. Nag-request na ka na sa'yo, ayaw mo naman. Diba? Nakuha niyan. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. Giit ni Lacson, hindi ka panipaniwala ang pahayag ng mga sundalo kaugnay sa Paano ulit ka panipaniwala, Lacson? Kahit bata, alam na ano eh. Alam yan eh. Nakatakot ka, Lacson, kasi nakasama ka ng GMA, sa listahan nila. Okay? Ang ina. Gagawin talaga ng demonyo ang lahat para makonektahan yung pinakaamo nilang demonyo eh, no? Kako talaga. delivery ng 805 billion pesos na cash at Wala, tila may plano rin daw ito ng destabilisasyon. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Paano mag-stabilization? Di ba? Kung ano-ano nang sinasabi mo. Paano mag-stabilization kan? Sinasabi lang yung katotohanan. Anong kinakatakot nyo? Di ba? Nakatakot pa kayo kasi kasabwat kayo. Aray ko. Alam nyo yung motibo? Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? Kung na nagkakagulo naman eh. Di ba magulo yan? Anong gusto magkagulo eh? Nilalakawan na tayo. Nilalakawan pala kami. Kami lang pala. Kayo ang nagnanakaw sa amin. Putang ina nyo.
Di umano, nakasama ka na talaga sa nabigyan ng maleta, mamalinhan nagsabi, Tangina, kakahapinahin mo na naman ako. Labas ako diyan. Ako'y nagko-comment lang, pero yung comment ko malaman. Bahala ka diyan. I'm not for BBM but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung Ina. Peaceful country. Aray ko. Peaceful pa ba tayo? Bagsak na ekonomiya natin, Lacson. Namin pala. Kasi mayaman kayo, hindi nyo ramdam eh. Namin yung ninakaw eh. Kung umano ako naman rin. Safe lang. Diba? Tuloy. destabilized, Papatuloy natin yung kasinawalingan ng hayop na to. magulo, at maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto niyo ba maulit yung ganong situation? Oo naman, gusto namin. Kasi wala kaming ninakaw eh. Nakatakot kayo kasi may ninakaw kayo. May ninakaw ka ba? Nagtatanong lang Kasi kung wala kang ninakaw, huwag ka matakot katay ni Marcoleta. Okay? Anak na Nakahanda naman daw si Senator Lacson na muling bumuelta kay Senator Marcoleta kung babanatan siyang muli nito. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. Putang ina mo na kami sinisisi. Ang gusto niya mangyari, panapahuhin mo yung gampanan mo yung trabaho mo. Ina mo, okay yung posisyon niya gan, inagaw niyo. Para pagtakpan yung mga mastermind. Huli yarn. Aray ko. Tuloy. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo in-splice ko. Siguro mas pogi ako sa kanya. Maganda ka. Maganda ka, Lacson. Thank you. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya. Walang babaw ng tanong eh. Nakikita mo naman, di ba, kung sino? Nakikita mo Sa naman kung ngayon, sino, di wala ba? Nakikita mo naman kung sino eh. Kaya ako, Aray ko. pan eh, no? Tuloy. Ang schedule ang susunod na hearing ng BRC. Nais daw muna ni Lacson na ma-adapt sa plenaryo ang kanilang partial committee report na napirmahan na raw ng 3 senador. Ali, sa ngayon na tanging mga Senador Bam Aquino, Senador Risa Ontiveros at si Senador Kiko Pangilinan. Tatlong nabanggit no, tatlong gogo. Aray ko. Si Risa, gogo yan. Pamakino, credit grabber. Lalo na sa Kiko, kukin ng ilang lawyer na walang kaso. Di ba? Aray ko. Gogo yun eh. Nagulat na ako paano nalalay. Kayo rin ba nagulat? Meron akong conspiracy dyan. Kwento ko na ngayon. Sige, mabilisan lang Di umano. Kaya pinanalo. At nilagyan ng gold to spot si Pam Aquino. Para nakarego sila sa 2028 election. Sabi na kami ng partner to Sabi nila. Nilagyan si Pam Aquino para kunyari maraming boto. Ano mo yun? Niloloko niya kami? Nilagay ng Kiko sa panlima. Wag kami. Alam namin na hindi nanalo yung mga yan. Kami na niya na magpasabayan para mamapan niya eh. Number 2 pa. Maniniwala ko kung number 14 yan eh. Diba? Ako si Kiko Pam number 21. Maniniwala ko nun. Diba? Nakuhan eh, no? Lalo na ako naman si Risa, wala na to. Kaya nag-iingay yan kasi last term niya na. Okay? Last term niya na ngayon. Then, susugo sa mag-president or may vice president or kahit anong posisyon para makakuha ka ng immunity. Immunity yan, tapos naman, magnakaw ka ng gilumano, makakarami mo ninakaw, ganyan, gilumano Gusto mo immunity? So, hindi mo yung ninakaw mo para may immunity kang hayop ka. Gaga ka eh. Diba? Ang inanet ng tatlo na to eh.
maliban pa kay Senator Panfilo Lacson yung nakalagda dyan sa committee report. Sabi ni Senator Lacson, kailangan niya ng 9 na pirma dyan sa partial committee report bago yan matalakay sa plenaryo. At pagkatapos niyan ay sa kanila pagpaplanuhan yung susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Wala talagang kwenta yung Blue Ribbon na yun, no? Wala. Kung kaya ni Marcoleta, ako Senate President si Senator Escobedo. Ganda ng combination nila, di ba? Parehas lawyer. Tapos na yun, Blue Ribbon, police. Tapos yung Senate President, komigrante. Putang ina yan. Nakulala ko ang matayo rito. Pilipinas, ano na, putang ina. Kung isasama siya, Mar, siya yung Nilagay nyo, mas matalino pa nga ako konti eh. Diba? Common sense. Kung may common sense lang, may tapang ka, matalino ka. Kung wala kang iniingatan kung ano-ano man, kung di ka sumama-samama kung nanakaw na yan, wala kang katago. Ganun ko alam. Diba? Kung para mo kay Tito Soto, mas matalino pa ako gan. Kami na, nag-google lang yan eh. Okay lang, naman na sa sinago, walang naambag sa Pilipinas eh, no? Okay lang, inam yan. Ako naman sila ako, natin magaling to eh. Gunog pa ko ulit ngayon, wala. Yung pa talaga nagagawa ng pera. Yung paano eh. Karma yung hanap ng mga magnanakaw na to. Alam mo yung karma na ano, gaano karami ng ninakaw mo ng pera. Huwag ka gagaling. Diba? Kahit isang nalilip ka na nakaw mo, o sabihin mo na lang 500 billion o 100 billion ang ninakaw mo. Hindi ka magagamot ng doktor. Aray ko. Diba? Ang sakit naman. Diba? Okay lang ina nyo, magnanakaw kayo, may araw lang kayo na. Promise. Hindi ako naalala namin na mamatay kayo. Huwag naman. Kung mamatay kayo, wala na. Case close. Diba? Dapat huwag kayo mamamatay para panagutan nyo ang mga ninakaw nyo sa pera ng tao bayan. Sa pera namin. Mga putang ina nyo. Alright? Maraming salamat mga boss. At yun lang. Mag-silang muna ngayon kasi bukas ulit. Okay, sana wag mo kalimutan mag-subscribe, mag-react, at mag-comment. Pero kung may awa kayo, konti lang, share nyo na rin. Okay? Maraming salamat mga boss. So love and goodbye.